Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan, mga pangyayari sa aking buhay nung ako'y nagsisimula pa lamang sa panggagamot gamit ang pagkikipag-spiritual combate, gamit ang kapangyarihan ng Sator Coronados upang makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong sa hindi inaasahang pagkakataon. Una sa lahat ay tinataas ko ang sandaling ito muli sa ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon na binibigay niya sa atin, sa mabawat sandali, sa lahat ng mga biyayang ating natatanggap. At salamat nga pala sa mga spiritual warriors, supporters, mga YouTube channel supporters ng Maestro Virgo, sa lahat na rin ng mga taong nagbigay ng tulong kahit papano, bagamat na kinalulungkot ko ang pangyayari sa ating FB page ay doon sa page ay sa account ay hindi naman nangangahulugan na katapusan na yon ng paggawa natin ng mabuti o ng mga mabubuting layunin. At maraming salamat ulit sa Panginoon Diyos at lahat ng bawat sandali na pinagkaloob niya sa atin ay paunti-unti nakakakilala tayong mga bagong tao, mga bagong mga katulad din natin na may mga kakaibang kakayahan pang spiritual. At shoutout sa inyo lahat at sa mga taong kapanalig at supporters, solid supporters, at umasa kayo na magtutuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga gawain. At itong pagkakataon na to ay aking binabahagi sa inyo ang isang kwento. Ang isang kwento patungkol sa isang pagkakataon na nangyari sa aking buhay na hindi nasang pagkakataon nang ako ay nasa probinsya. Nung time na yon, ito ay isang tungkol sa isang babae na nakakulam. Siya ay nakulam. Ngunit nung araw na yon, hindi ko palaisipan pa sa akin kung sino yung gumawa sa tao na yon. Ang pangyayari ganito, nagsimula yan, doon ako sa probinsya, sa aming lugar, sama ko si misis ko. Namimitas kami ng Indian mango. Siyempre, alam niyo naman sa probinsya, guys, may mga Indian mango dyan yung mga mangga. Tapos, siyempre, panahon na yun, tagmangga ng panahon na yun namimitas ako ng mangga, namimitas kami ng mangga. Ngayon, meron isang babae pumasok dun sa bakuran namin. Siyempre, kakilala rin nila misis.
Pagpasok niya doon sa loob ng bahay, doon sa may bakuran, nagulat ako kasi tinitingnan ko yung babae. Sabi ko sa sarili ko, parang may something to sa babae na to. Tapos siya sa akin, nashock siya sa akin, parang binati niya si misis ko. Tapos bukod pa doon, yung tingin niya sa akin, parang natatakot siya sa akin. Dahil namimitas nga, saya-saya namin, namimitas kami ng Indian Mango. Tapos yun, iniipon-ipon namin Indian Mango, tapos biglang nagulat din ako, sino itong babae na to? Ngayon, itago na lang natin siya sa pangalang si Ate B. Pasensya na kayo guys ayaw ko kasi mag-name drop. Kung baka sa mas maganda na mainam na yung mga initial na lang. At yung initial na yun, mas maigi pa na huwag na natin ibulgar yung kanilang pangalan. Kasi hindi naman, asiwa naman kung ibubulgar pa yung kanilang mga pangalan. Pero sa akin lang, ito yung nangyari talaga, makatotohanan. Sa iba, kung di sila naniniwala, nasa sa inyo lang yung pagkakataon na yun. Sa akin naman wala naman akong masamang bagay. Sapagkat nung time na yun, ako yung nagsisimula pa lang, talagang baguhan pa lang ako, talagang halos hindi pa ako masyadong biyasa sa mga ganun. Pero nagtataka lang ako, yung instinct ko ba bilang isang manggagamot o ang mga gabay, parang nangusap na, sino itong babae ito? Parang may kakaiba sa katawan nito. Kahit ako nagulat, tinignan ko lang siya, parang takot na takot siya sa akin, kakaiba yung aura niya. Parang may something sa loob ng katawan niya na takot na takot. Di sa mga to, tinanong ko si misis ko, sabi niya sa akin, sabi ko, sino ka ako yun, babae na yun? Sabi niya sa akin si Ate B nga daw. Ganun ba? Bakit ganun nung parang takot na takot? Sabi niya sa akin, hindi naman ganyan dati yung katawan niya Sabi niya medyo maganda daw yung katawan ni Ate B. Tapos bukod pa doon siya yung parang hindi naman ganun, parang medyo payat yung babae. Parang balisa yung katawan niya, parang iba yung itsura niya. Parang malamlam. Sabi ko, ganun ba? Tapos yun nga, pagkailan namin magano ng mangga, yun nga, nagpahinga ako. Tapos, di ko alam, ito pala si Ate B, nakakwentuhan nila naglabayanan ko doon sa kabilang bahay. Parang nakakwentuhan nila, bakit pumayat ka? Ano nangyari sa'yo? Tinanong siya ng gano'n, ano ba nangyari sa'yo? Kaya daw marami siyang napapanaginipan na maitim, masama ng mga taong namatay o kung ano man. Alam nyo guys, ito yung mga senyales na kapag ang isang tao ay nadali ng isang mangkukulam o kung ano man, may gumagawa ng mga itim na mahika sa kanila. Unang-una nakakapanaginip yan ng mga namatay na tao, mga maiitim, nakakapanaginip ng mga kakaiba, mga aso, kung ano man, mga namatay na, mga matagal lang patay na mga tao. Saka iba ang pakiramdam niya, para daw tinutusok yung kanyang dibdib, yung puso niya, tapos bumagsak yung katawan, sa makatuwid bumagsak yung katawan ni Ate B. Yun nga, nakakwentuhan nga ni biyanan ko, nag-usap sila. Tapos nung mga time na yun, may mga nagamot na rin ako. Nagamot ko na sila kapitana nung time na yun. Tapos yung siya din ni Mrs. At mayroon na rin mga nagamot na mga kasunod lang ito. Lumabas lang ito sa dinasang pagkakataon. Hindi ko ini-expect na lalabas tong tao na to. Ngayon, yun nga, nabanggit ni biyanan ko sa kanya na sa Ate B na gusto mo ipatingin kita dun sa manugang ko at tingnan ka lang niya. Para malaman baka napapano ka. Nung time na yun, kasi galing kami nga doon sa norte noon nung time na yun. Halos magkakasunod na araw lang yun Ang ginawa ko, kinausap ako ng biyanan ko na tignan ko nga daw si Ate B. Sabi ko, sino Ate B? Yung babae ka ako na pumasok yung sa bahay, nangamusta sa bakuran. Sabi ko, siya pala yun. Sabi ko, kasi kakaiba rin ang tingin ko sa kanya nung una pa lang Tinitingnan ko siya, iba yung nakikita ko. Parang takot na takot siya. Parang mayroong lumulukob sa ng katawan yun, kako. Sige po, sabi ko, iset niya mamayang gabi, kako. Titingnan ko lang kako siya, sisilipin ko. Pero bago yun, ang ginawa ko, expected ko na may makakalaban ako, may makakaharap na naman ako na mga gumagamit ng mga maitim na mahika, kung sino man yung mga gumagawa ng mga ganun, mga karumalduman na gawain. Alam ko na nakatakda yung panahon na yun, mapapalaban talaga na naman tayo. Siyempre, sa isang baguhang katulad ko, hindi ko rin ini-expect na may mga ganun pagkakataon. Sabi ko nga sa inyo,
Sa katulad nyo kapag dumating ang time na kayo na manggagamot, hindi nyo expect na talagang minsan darating at darating sa pagkakataon niya na hindi mo inaasahan. Bigla na lang talagang sila ang lalapit sa'yo sa mga ganong pagkakataon. Di sa makatubid, sumapit yung gabi. Yung gabi na yun, pagkayaring kumain, naghapunan kami. Di sinigang na isda pa nga yung ulam noon nung time nung gabi na yun. Dumating to si Ate B. Pagkayaring kong kumain, sabi ni biyanan ko, ng asawa ko rin, nandyan na si Ate B. Sige, sabi ko, muna kayo doon sa may isang lugar. Saan pa siya pwedeng papestuhin? Kasi hindi naman namin lugar yung set up ng hapunan. Tapos yung mga iba doon, may mga taong maiingay, mga nag-iinuman. Sabi ko, doon po tayo sa medyo na lugar, yung tahimik lang. Kasi parang nakakaabala rin sa mga gabay na nanggagamot. May mga maiingay sa ibang lugar. Parang nakakabastos din sa mga gabay. Kasi para sa kalaman ng lahat, mas mainam na nanggagamot kayo sa isang tahimik na lugar, nakakonsentrate ka lang, walang distraction. Kasi yung mga yan, pag nadidistract, mawawala yung connection mo dun sa tao. Baka mapahamak pa yung tao. Nung time nga na yun, sinet up ko yung lugar. Pero bago yun, nakapagpuder na ako, nakapagpondo ko, nakapagbakod na ako, nakapag-shield na ako sa katawan ko. At in-expect ko na rin na talaga magkakaharap kami ng babae na yun. Di nagsulat na rin ako. Katulad ng ginagawa ko dati. Nagsulat ako ng sa papel ng mga susi ng Sator. At ginamit ko ang ballpen na ginagamit ko sa bagong bond paper na hindi pa nasusulatan, walang sugat. Talagang sinulat ko na doon, tinanong ko ang pangalan niya, yung buong pangalan niya, at sa pagkadalaga. At tinanong ko, ganito ganyan. Sinulat ko. Hindi ko sinulat yung pangalan niya, sinulat ko lang yung mga susi. Pero inusalan ko na yung papel. Saka ko tinupi, saka ko pinutol, saka ko kinonsagra. Kasi bukod sa pagpapasok ng mga susi sa papel, guys, kaya mahalaga na pag-aralan nyo yung mga susi ng Sator. Nandiyan ang susi. Sa mismong susi ng Sator, nandiyan din ang susi ng panghuli. Mas maganda na may kayo. Hindi natin isusubo sa inyo lahat. Pag-aaralan nyo talaga para matuntun nyo yan kung ano yung susi ng Sator na yan. Pero ilalahad ko yan sa mga aralin natin sa mga susunod. Pero mas maganda, kabisaduhin nyo yan. O alamin nyo yung mga susi, yung mga bisa ng susi ng Sator na yan. So sinulat ko yun. Ulitin ko, sinulat ko. Kinonsagra ko, tinupi ko, dinasalan ko, nagmantra na ako rin. Minantrang ko muna. Sinulat ko doon. Tapos, tinupi ko, saka ko kinonsagra. Sinild ko yun. At binanggit ko rin ang pangalan ng taong gagamutin. Na tulungan ang taong babaeng ito para siya ay bumalik sa kanyang dating sigla ng kanyang katawan at alisin na ang kung anumang sino mang lumukob sa kanya o mangkukulam na yan. O sino man yan. Noong una hindi ko pa masyadong alam kung sino yan dahil hindi ko pa nahihiling na buksan yung third eye ko noong time na yun. Yun na nga, tinupi ko yung papel. Pinahawak ko sa kanang kamay niya. Paghawak niya sa kanang kamay niya, saka ko siya inurasyonan sa ulo, hinawakan ko yung ulo niya, saka ko umusal ng orasyon. Pagpasok niya, pagtapos ko mag-ora, biglang sabi ko pasok sa katawan. Pagpasok sa katawan ng ganyan, di hawak niya ngayon, hawak ko ng kaliwang kamay ko ngayon yung yung kanang kamay niya at itong daliri ko nakaamba. Kasi siyempre dito ako sa kanang kamay bumibitaw ng orasyon. Saka ko itatara kung sakali mang siya ilalaban o hindi. Ngayon tinanong ko siya, sino ka? Sabi ko, bakit mo ginagambala itong tao na to? Bakit mo pinapayat itong tao na to? Anong ginawa mo sa tao na to? Sabi niya sa akin, hindi umimik nuna, hindi mo na umimik eh. Ayaw mo samagot ka? Ako sumagot ka, sagutin mo ako. Sabi ko, alam ko nandito ko lang sa paligid. Di inusalan ko ulit inusalan ko yung daliri ko. Saka ko hinipan ng 3 beses. Tinara ko ngayon sa tagiliran niya. Saka dito sa may ilalim ng leg niya. Tikman mo muna ako to. Sabi ko para alam mo ako kung anong ginagawa mo ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo ba naisip na mali ang ginagawa mo? Ano bang dahilan? Bakit mo kasi pinapasakitan to? Itong babae na to. Pinapayat mo daw itong babae na to. Kitang-kita mo dati magandang katawan nito. Bakit ganyan? Naging ganyan na. Sabi niya sa akin naiinggit daw siya. Alam nyo guys, para sa kaalaman ng lahat, yan ang nagiging root cause ng mga dahilan nakakagawan tao ng kasamaan o dahil sa inggit. Kaya sabi ko sa kanya, bakit ka naiinggit? Magtrabaho ka.
Kasi daw magandang buhay ng babae, lagi daw siya nakaporma, sexy daw. Tapos palakad-lakad daw dun sa lugar din nila doon, hindi daw siya pinapansin. So sa mga tawid, nahuhuli ko sa salita niya. At saka nung time na yun, bumukas yung third eye ko ngayon. Ang sabi, hinihiling ko kasi na buksan na yung third eye ko sa Panginoon. Humingi ako ng pagkakataon na hilingin ko na buksan ang aking third eye upang makilala kung sino to. Doon ko nakilala ngayon kung sino yung babae. Para sa kaalaman ng lahat, guys, ang babaeng gumagambala doon sa babae si Ate B ay B rin ang kanyang pangalan. Ngayon, ito pa ang pinakamalupit. Yung babae na yon ay nangungupahan mismo sa katabi ng bahay namin. Yung pinapaupahan ng biyanan ko na bahay doon ay doon siya nangungupahan. Pero kilala ko na siya, iba na rin ang pakiramdam ko sa babae na yun noong una ngayon. Kasi may kwento rin na talagang tinira niya rin yung biyanan ko. Pero nung time na yun, wala pa naman sa akin wala pa akong hindi ko pinapakailaman kasi syempre ang aking biyanan may kakilala rin silang mga manggagamot. Ayaw kong saklawan kung ano yung kanyang paniniwala kung ano man. Kahit si Mrs. hindi ako nakikialam sa ganoon. Sapagkat nasa malayong distansya din ako that time. So pinaubaya ka sa kanila ang paghingi ng tulong kung kanino man magagaling na manggagamot kung sino man. Di nung time na yon, si focus tayo kay Ate B. Si Ate B ngayon, nahuli ko ngayon doon yung babae ngayon doon. Babae ang mangkukulam. Sabi ko sa kanya, kilala kita. Gusto mo isigaw kong pangalan mo dito? Sabi niya, wag na lang. Sabi niya, wag mo namang gawin. Sabi niya, nakakaya daw. Baka daw, yun siya, o saktan sila, o pamilya niya. Sabi ko, nahihiya ka pala eh. Sabi ko bakit mo ginawa? Yan ka ako. Gusto mo ka ako, ibalik ko sa iyo ako yung ginawa mo yan sa kanya. Papayatin din kita hanggang sa mamano ka. Sabi ko sa kanya, o higit pa ka ako. Alam mo bang karumal-dumal sa mata ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa ang ginawa mo ka ako? Alam mo, ang edad mo kako, alam ko kilala kita. Kilala mo rin ako kako, nakita mo kako kanina. Pero binabalaan kita ngayon, sinasabihan kita ngayon na alisin mo yan sa babae na yan. Ayaw ko rin na maglaban tayo kasi nung time na yun, masyadong malambot ang aking puso sa mga ganung bagay. Ang gusto ko sana ay, di sila dapat gumagawa, isuko nila yung sarili nila sa Panginoon Diyos. Baka magbago pa sila. Nung time na yun, di sabi ko sa kanya, tatanggalin mo ba to? Hindi. Tatanggalin daw niya. Sige. Umpisa mo ka akong tanggalin. Pero bago yan, tikman mo muna to. Yun, tinara ko nga sa tiyan niya ako yung ganun para maintindihan mo, maramdaman mo na mali ang ginagawa mo. Sige, tinanggal. Sige, ako. Tapon mo lahat. Sabi ko, dyan sa binti. Sa lahat. Sa buong katawan. Tanggalin mo sa ulo niya. Yung ulo niya, yung pinuno mukha ko ng hangin yung ulo niyang babae na yan. Tanggalin mo yan. Alisin mo ako yan. Kung di, sa'yo ko ako babalik yan. Yung ginawa mo na yan. Sabi ko, dahil lang sa inggit, ganyan ang ginagawa nyo. Magsikap kayo, magtrabaho kayo. Huwag yung kainggitan yung itsura ng ibang tao. Lahat ng tao kako, may mga kanya-kanyang itsura tayo. Hindi mo dapat kainggitan kung maganda yung isang tao, yung kung ano binigay sa'yo ng Panginoon Diyos, magpasalamat kayo at magsikap kayo sa buhay. Hindi nyo kailangang gumawa ng mga ganyang karumal-dumal na bagay. At bago lahat kako, bago mo tapusin kako yung pagano na yan, matapos mo yan, isusuko mo ako yung sarili mo kako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Kahit anong kapangyarihan na meron ka, isusuko mo yan. Alisin mo ako yan. Huwag ka nang gagawa ka ako ng ganyan. Ng mga karumal-dumal na ganyang gawain. At umalis ka ako na sa lugar na ito. Dahil once na mahuli kita sa katawan ulit niyan, alam mo na ang magiging kasunod. Kamatayan mo na ako ang susunod. Ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kasama ng mga gabay, ang mismong wawakas sa buhay mo. Sabi ko, pasalamat ka ako. Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Alam ko naman, marahil ay may kabutihan pa rin sa iyong puso. Alisin mo ako yan. At itong dito sa lugar na to, umalis ka na sa lugar na to. Huwag ka na kakong babalik sa lugar na to. Dahil once na magkita tayo ulit at makita ko na gumawa ka dito ako ng ganyan, kahit sa ibang tao lang, malaman ko, mahuli kita. Kahit dito sa lugar na to ako. Itong probinsya na to, mahuli kita dito. Kahit sa ibang tao, mahuli kita. Talagang tatapusin kita ako sa kanya. Hindi na kita palalampasin. Ngayon, palalampasin kita ngayon, pero sa susunod na magkaharap tayo at mahuli kita sa ibang katawan na ibang tao, talagang talamak ang ginagawa mo. Nakapatay ka na ba? Hindi pa. Sabi na lang ko siya, hindi pa daw siya nakakaano.
siguraduhin mo lang ako dahil malalaman ko rin yan. Pag nahuli kita ako, ulit, alam mo na, magiging katapusan mo na sa pagkakataon na yun. Sa makatawid, alam ko na kung sino yung tao, pero binanggit ko na kay misis ko, saka sa biyanan ko, kung sino yung tao na yun. Alam na rin nila. Binanggit ko, pero hindi ko binanggit doon sa ano. Hindi ko na binulalas yung kanyang pangalan sapagkat hindi rin maganda na ibulalas pa yung pangalan. Kasi, siyempre, hindi rin akma yun na i-voice out mo sa lahat. Ito, si ganito, ganun, ganyan. Saka ano yun, makakasuhan din tayo sa mga ganung bagay. Hindi rin maganda yung ganun. Kasi ang basihan natin ay spiritual at ang third eye. Hindi mo pwedeng sa barangay o sa higher court o kung ano man, hindi paniniwalaan yung mga ganyang bagay. May mga bagay na hindi paniniwalaan sa mga siyentipiko o kung ano man. Pero makatotohanan ng mga pangyayari. May mga ganyang bagay na hindi may paliwanag. So sa makatuwid, inulit ko yung proseso. Pinainom ko si Ate B ng inorasyon ng tubig. At yung papel na ibinigay ko sa kanya, sa kanang kamay niya, ay wag mo akong ilawaglit sa katawan mo yan. Protection mo yan. Kahit saan ka magpunta. Magsimba ka te, sabi ko. Tapos, yun nga, sabi niya sa akin, hindi siya katulad ng ibang relihiyon nga. Iba rin yung kanyang relihiyon. Hindi ko nababangkit kung relihiyon niya. Basta kako te, kung ano man yung relihiyon na mo, magsimba ka kung saan, magsamba kung saan mo, manalangin ka sa bahay nyo, kung ano man, hingin mo kapatawaran at sa Panginoon Diyos at sabi ko sa kanya na para hindi ka pasukan ng mga ganyan, ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon Diyos. Kasi the more kasi, para sa kaalaman ng lahat, gusto ko pa din sa inyo na mas malapit kayo sa Panginoon Diyos, hindi kayo basta-basta papasukan ng mga ganyan. Ang mga kadalasan pinapasukan ng mga ganyan mga negatibong mga enerhiya at mga tao na gagawa ng kung ano man. Hindi ka basta papasukan yan kung may malakas ang panalalig mo sa Panginoon Diyos. Katulad noon, di nangyari, pinabalik ko ang espiritu ni Ate B sa kanyang katawan. Tapos umalis na yung babae na nahuli doon sa loob ng katawan niya. At nung time na yun, kinaumagahan, nakikita ko yung babae doon sa kabilang sa kabilang bahay. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. At alam niya na yung ibig ko sabihin. Tinitignan ko siya, pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Talagang yung nakayuko lang. Pag hindi makatingin na pailalim yung tingin o kung ano man, inilalayo yung tingin sa akin. Pero tinandaan ko yung araw na yun dahil sinabihan ko na siya na umalis na siya sa lugar na yun. Binalaan ko siya na pag nahuli ko siya sa ibang tao pa, katulad yan, si Ate B, nagamot nung time na yun, mahuli ko siya sa ibang tao naman na may ginawan din siya ng ganun, sigurado na. Talagang yun ang hudyat ng talagang katapusan niya. Siguro nung mga time na yun, nung mga baguhan pa lang ako, talagang hindi pa ako ganun sa loob ko, na talagang tapusin ko sino man, mahuli ko, tapusin ko agad. Hindi ako ganun. May pa sa akin na baka pwedeng magbago pa itong mga to. Bumalik loob sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. At alam nyo ba guys, ang aral dito, ang aral ay yung inggit sa ating puso. Kapag namayani ang inggit sa puso mo, nakakagawa ka ng mga bagay na hindi akma o karumal-dumal na sa paningin ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At sa batas ng tao, sa batas ng espiritual, napaka-karumal-dumal yan. Hindi ba pwedeng magsikap na lang tayo, huwag nating kaingitan yung itsura ng iba. Kung ano itsura binigay sa atin ng Panginoon Diyos, magpasalamat tayo. Yan ang ipinagkaloob sa iyo Huwag mo nang hangarin yung itsura ng ibang tao na porque maganda siya o kung ano man, hindi ganun. At kung ano man tinatamasa sa buhay ng ibang tao, huwag mong kaingitan yan. Bagkus ay magsikap ka, manalangin ka sa Panginoon Diyos, humingi ka ng tawad, humingi ka ng kapatawaran, humingi ka ng gabay, humingi ka ng pagpapala, hingiin mo ang blessing sa Kanya. Humingi ka ng tulong upang magkaroon ka ng maayos sa trabaho, upang makahanap ka ng magkaroon ka ng marangal na hanap buhay. Kaya ako saludo ko sa mga tao na yung sinasabi nila na minamalit nila kasi ng sarili, katulad yung may nabanggit sa akin ng lalaki nga na siya ay tricycle driver daw. Pero sabi ko, wag mong ilalang sapagkat marangal lang yung trabaho. Wag mong ilalang dahil
ang pagiging isang katulad mo na may maayos kang trabaho, na wala kang inaapakang tao o wala kang niyuyurakang pagkatao kung ano man, na namumuhay ka ng marangal, ang pinapakain mo sa pamilya mo ay sa sarili mong dugot pawis mo, yan kinalulugdan ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat yan. Kaya ang aral dito ay huwag tayong mainggit sa kahit ano man meron ng isang tao. Huwag natin kainggitan yun. Bagkus gumawa tayo ng sarili nating way upang i-improve natin yung sarili natin, upang i-improve natin ang pakikipagkapwa-tao natin, at ilapit natin ang sarili natin sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa ganung bagay, siguro makikita ng Panginoon Diyos, nagsisikap tong tao na to. Malaking bagay ito at mabait naman tong tao to. Ibibigay niya sa atin yung mga blessings na yan. Huwag natin kainggitan yung ibang tao. Tapos gagawa tayo ng mga masasamang bagay. Walang pinagkaiba yan na sinuko mo na sarili mo sa kapangyarihan ng dilim kapag ganyan. Kinain ka ng inggit sa katawan mo. Pag nakakita ka ng mga ganung bagay na may mga tinatamasa ng ibang tao, gawin mong inspiration lang yun. Na balang araw, inspirasyon mo yung tao na yun, mga ganun. Pero huwag mo sasabihin na naiinggit ka, may ganito siya, o ganun, anuin ko to. Galawin ko tong tao na to kasi naiinggit ako sa kanya. Huwag ganun. Huwag niyong ugaliin yung ganun kahit sino pa. At lagi kong sasabihin sa inyo, ang Sator Coronados, kapag napasa kamay niyo ang mga kapangyarihan yan, bawat ng gabay, huwag niyong gagamitin sa masasama yan. At lahat yan ay may selyo yan. At kayo rin ang magdadala sa pagdating ng araw. Kaya sa mga estudyante, mag-aral lang kayo mabuti. At iparamdam nyo sa mga tao na kayo mabuti ang inyong hangarin. At ilapit nyo ang sarili nyo sa Panginoon Diyos. Unang-una sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at sa mga gabay. Sa mga espiritong gabay ng Sator Coronados, ilapit nyo ang sarili nyo, magpakilala kayo. Ihayag nyo ang inyong layunin upang makatulong sa mataproteksyon nyo ang sarili, maproteksyonan nyo ang inyong pamilya, at ang mga mahal sa buhay, at makatulong sa mga ibang tao na walang hinihing kapalit na bagay. Kaya salamat din sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at nagamot nung time na yun si Ate B. Kahit nung mga panahon na yun, ako ay isang baguhan pa lamang, at halos limitado pa lang ang aking nalalaman sa mga ganung pagbabahagi. At malakas ang pakiramdam ko nung time na yun, yung pagkakataon na yun, nakatadhana yun, na makaharap ko yung babae na yun, at mahuli ko yung gumagambala sa kanya. Sa ngayon, para sa kaalaman ng iba, hindi na bumalik yung babae na nangungupahan doon sa pinaupahan bahay ng aking biyenan, at yun nga, kailanman din na siya bumalik. At ayaw ko na rin banggitin kung anong mga ginawa nila sa lugar namin doon. At Diyos na ang bahalang magpataw ng kanumang kaparusahan sa lahat ng mga taong nagkakasala, mga karumal-dumal na kanilang ginagawa. At para sa mga estudyante, tapusin ang pagdidebosyon, magpalakas sa inyong sarili, at huwag niyong hadlangan ng inyong sarili, maging malikhain kayo. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, at ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa ay pagsubok lamang yan. At kung ano man nangyayari sa ngayon, ay tatagan nyo lang ang loob nyo. May mga bagay na talagang itinakda yung mga ganyang bagay, kahit na nakakalungkot man isipin yung mga bagay-bagay na pagsubok para sa inyo, para sa mga spiritual warriors member. Alam nyo kung sino kayo dyan, dumadaan sa pagsubok ngayon. At ako'y, sa sarili ko, ay ako'y nalulungkot at nagdadalamhati rin para sa inyong mga pangyayari sa buhay nyo. Ngunit ganun pa man, kailangan natin manindigan para sa kabutihan at ituloy ang ating anumang layunin. Ito ay wake up call sa atin sa panahon ngayon na tayo ay nakasadlak sa sitwasyon ng buong mundo ngayon, at tayo ang manindigan para sa kabutihan. Yan lamang po sa ngayon ang aking maikling kwento patungkol kay Ate B na tinulungan din upang gamutin ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kasama ng mga gabay ng Sator Coronados. At salamat din po sa lahat, at sa Panginoon Diyos at sa mga gabay, at natulungan si Ate B. At hanggang sa ngayon ay okay naman na siya. Never na siyang binalikan nung nung tao na yon. At yung tao nga na sinabi ko na nangungupahan doon sa kabilang bahay, na pinapapahan ng aking biyanan, ay umalis na sa lugar na yon. Wala na rin ako naging balita sa kanya kung ano nangyari sa kanya. Yun naman po. At para sa lahat, at nawa ay pag-igihan nyo ang inyong pag-aaral, at huwag tayo makakalimot sa Panginoon Diyos. Lagi-lagi kayo manalangin, at gumawa ng mabuti sa kapwa, mapa-physical man yan o spiritual.
Gawin nyo ang pagtulong sa inyong kapwa ng walang hinihinging kapalit na bagay. Maraming pasalamat po sa inyo lahat. At ito pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sato ng Sato Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli. Maraming salamat po.